Kilala niyo ba talaga ang babaeng tinaguriang Asia superstar na si Catherine Bernardo? Marahil ay nakasanayan na natin siyang makita sa mga teleserye at pelikula mula noong bata pa siya, pero sa likod ng mga kamera at spotlight, may isang aspeto ng buhay niya ang talagang nakakamangha. At ito ay ang kanyang matinding sipag pagdating sa pera at negosyo. Hindi lang siya basta artista na sumasabay sa agos, dahil sa katunayan, isa si Catherine sa mga pinakamatalinong celebrity pagdating sa pagpapalago ng kanyang kinita sa showbiz. Mula sa mga mamahaling sasakyan, dambuhalang mansyon, hanggang sa 7 iba't ibang negosyo, talagang mapapaisip ka kung paano niya lahat ito napagsasabay. Pero ang tanong ng marami, paano nga ba naipon ni Catherine ang ganito kalaking kayamanan sa edad na 28? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Bago natin silipin ang kanyang mga ari-arian, mahalagang balikan muna natin kung saan ba nagmula ang disiplina ng isang Catherine Bernardo. Ipinanganak siya noong March 26, 1996 sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Bunso siya sa 4 na magkakapatid at ang kanyang mga magulang na sina Mommy Min at Daddy Teodoro ay talagang siniguro na lalaki siyang may pagpapahalaga sa edukasyon. Alam niyo ba na kahit sobrang sikat na siya, hindi niya pinabayaan ang kanyang pag-aaral? Valedictorian siya noong elementarya at kahit naging abala sa trabaho noong high school, nagtapos pa rin siya ng may mga parangal. Pagdating naman sa kolehiyo sa Enderun Colleges, kumuha siya ng marketing at talagang naging isa sa mga outstanding students dahil ang kanyang mga grado ay halos puro flat 1. Dito natin makikita na ang pagiging seryoso niya sa buhay ay hindi lang pang-arte, kundi dala rin niya sa totoong mundo. Pagdating naman sa kanyang mga hilig, mapapansin mong napakasimple lang ni Catherine sa kabila ng kanyang katayuan. Paborito niya ang mga silog meals gaya ng tapsilog at tosinolog para sa kanyang almusal. Mahilig din siyang manood ng mga K-drama sa Netflix gaya ng Crash Landing on You at fan din siya ng mga foreign shows na Shark Tank kung saan marami siyang natututunan tungkol sa pagnenegosyo. Siguro ay dito rin siya kumukuha ng inspirasyon para sa kanyang mga investments. Pero kahit mahilig siyang kumain ng mga pagkaing may cheese, binabalanse niya ito sa pamamagitan ng pag-ehersisyo at paglalaro ng badminton para manatiling healthy. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bunga ng lahat ng pagod na ito. Hindi lang basta sa bangko nakatago ang pera ni Catherine dahil marami siyang naipundar na ari-arian. Una na rito ang kanyang 3 palapag na modern contemporary house na talagang pinaghandaan niya ng maraming taon para sa kanyang pamilya. Bukod pa rito, mayroon din siyang sariling studio, isang high-end condo at mga mamahaling sasakyan na madalas nating makita sa kanyang mga vlog. Pagdating naman sa negosyo, hindi biro ang pagkakaroon ng 7 iba't ibang brand sa ilalim ng kanyang pangalan. Mula sa mga nail salon hanggang sa iba pang investments, talagang pinatunayan niya na handa siya para sa kanyang kinabukasan. Siyempre, hindi makukumpleto ang kwento ni Catherine kung hindi natin babanggitin ang kanyang naging mahabang relasyon kay Daniel Padilla. Matapos ang mahabang panahon na nakita natin silang magkasama, marami ang nag-akala na sa kasalan nahahantong ang lahat. Sa katunayan, sinabi ni Daniel noon na handa na siyang lumagay sa tahimik, pero mas pinili ni Catherine na maghintay hanggang sa umabot siya sa edad na 30. Ngunit ang pangarap na iyon ay gumuho noong Nobyembre 3, 2017 nang kumpirmahin nila sa Instagram ang kanilang paghihiwalay. Ang masakit pa rito, lumabas ang mga ulat na 2 buwan na pala nilang itinatago ang breakup bago ito nalaman ng publiko. Maraming bali-balita ang kumalat tungkol sa dahilan at isa sa mga pinaka-pinag-usapan ay ang tungkol sa ugnayan umano ni Daniel at Andrea Brillantes. Ayon sa mga ulat, mismong si Andrea ang lumapit kay Catherine para aminin ang lahat at ipinakita pa ang kanilang mga pag-uusap sa text. Ang pag-amin na ito ay nangyari dahil nalaman din ng dating boyfriend ni Andrea na si Seth Fedelin ang tungkol sa nasabing ugnayan. Dahil sa mga pangyayaring ito, mas lalong naging maugong ang pangalan ni Catherine pagdating sa mga bagong lalaking nalilink sa kanya.
Isa na rito ang Asia's multimedia star na si Alden Richards dahil sa tindi ng kanilang chemistry sa mga pelikulang Hello Love Goodbye at Hello Love Again, marami ang umasa na totoong nauwi sa ligawan ang kanilang closeness. Pero nilinaw ni Alden na sa ngayon ay mas pinapahalagahan nila ang kanilang malalim na pagkakaibigan. Sinabi rin ng aktor na laging nasa puso at isipan niya si Catherine, pero nananatili silang magkaibigan lamang. Bukod kay Alden, may mga haka-haka rin na naugnay si Catherine sa mayor ng Lucena City na si Mark Alcala matapos silang makitang magkasama sa isang mall sa Makati. Pero nitong unang bahagi lang ng 2026, nilinaw ni Catherine na wala siyang opisyal na karelasyon at mas gusto niyang ibuhos ang kanyang oras sa kanyang trabaho. Kung titingnan natin, hindi naman nakapagtataka na mas piliin muna ni Catherine ang kanyang career dahil dito talaga siya humuhugot ng lakas simula pa noong bata siya. Nagsimula siya sa showbiz noong 2003 bilang batang Bea Alonzo sa teleseryeng It Might Be You. Sinundan ito ng maraming projects gaya ng Super Ingo at naging bahagi pa siya ng pambatang show na Gowin Bulilit. Pero ang tunay na nagpabago sa buhay niya ay ang remake ng Mara Clara noong 2011 kung saan naging bukambibig siya ng bawat Pilipino. Dito na rin nagsimula ang tambalang Kath Neal sa show na Growing Up na sinundan ng mga blockbuster hits gaya ng She's Dating the Gangster at The House of Us na isa sa pinakamalaking pelikula sa kasaysayan ng bansa. Mula sa mga simpleng roles hanggang sa maging isang movie queen, napatunayan ni Catherine na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kahit anong dumaan na bagyo sa kanyang buhay pag-ibig, ang kanyang talento at dedikasyon sa trabaho ang nananatiling pundasyon ng kanyang yaman at tagumpay. Ngayong 2026, mas lalong pinatunayan ni Catherine na wala siyang plano tumigil sa pag-arangkada ng kanyang career. Marami ang natuwa sa kanyang muling pagbabalik sa teleserye sa pamamagitan ng Someone Today, kung saan nakatambal niya si James Reid kasama pa si Maja Salvador. Dahil sa husay niya sa pag-arte, hindi na mabilang ang mga parangal na natanggap niya, kaya naman hindi kataka-taka na siya ang itinuturing na isa sa pinakamatagumpay na aktres sa bansa. Pero alam niyo ba kung magkano na talaga ang halaga ni Catherine sa puntong ito? Ayon sa mga ulat, ang kanyang net worth ay tinatayang nasa mahigit 800 milyong piso na. Hindi man siya bilyonarya, malinaw naman na isa siyang milyonarya na bunga ng sunod-sunod na pelikulang pumatok sa takilya at mga endorsements. Ang yaman ni Catherine ay hindi lang galing sa harap ng kamera dahil napakagaling din niyang negosyante. Nagsimula siya sa kanyang boutique na Bully-Gats Stuff Shop na isinunod sa pangalan ng kanyang character noon. Pero ang isa sa mga pinakasikat niyang negosyo ay ang Kath Nails by KCMB. Mula sa unang branch nito sa SM North EDSA noong 2017, kumalat na ang kanyang mga nail salon sa iba't ibang malalaking mall, gaya ng Mall of Asia, Robinson's Galleria at maging sa Baguio. Hindi lang basta pagpapaganda ang alam niya dahil pumasok din siya sa food business sa pamamagitan ng pagkuha ng franchise ng Rice in a Box. Mayroon din siyang The Glow Up Lounge na para naman sa mga luxurious na nail at lash services na may 5 branches na sa buong bansa. At kung akala nyo ay hanggang dyan lang ang diskarte niya, nagbukas din siya ng isang boutique hotel na tinawag na Isla Amara sa El Nido, Palawan. Kasosyo niya rito ang aktor na si Piolo Pascual at iba pang partners. Nitong nakaraang taon lang, inilunsad din niya ang Empolo MNL, isang fashion brand mula sa Germany, na nagpapatunay na talagang lumalawak na ang kanyang impluensya sa mundo ng business. Lahat ng ito ay pinapatakbo niya habang sabay na nagtatrabaho bilang aktres. Siyempre, ang lahat ng pagod na ito ay kitang-kita sa kanyang mga personal na ari-arian. Ang kanyang 3 palapag na bahay sa Antipolo ay talagang pinag-isipan ng disenyo. Mula sa malawak na driveway, mga elevator sa loob ng bahay, hanggang sa isang slide para masaya ang pagbaba sa bawat palapag, talagang dream house ito para sa marami. Mayroon din itong infinity pool na may magandang tanawin ng lungsod. Pero nitong huli, usap-usapan din ang kanyang paglipat sa isang napakamahal na unit sa Makati
na nagkakahalaga ng hanggang 280 milyong piso. Hindi rin pahuhuli ang kanyang koleksyon ng sasakyan gaya ng Jeep Wrangler, Lexus at Toyota Land Cruiser na aabot sa 10 milyong piso ang halaga. Talagang maipagmamalaki ang narating ni Catherine Bernardo dahil sa kanyang sipag at talino sa paghawak ng pera. Mula sa batang artista hanggang sa pagiging isang matagumpay na businesswoman, ipinakita niya na ang tunay na yaman ay nakukuha sa tamang diskarte at hindi lang sa swerte. Sa dami ng kanyang mga negosyo at ari-arian, ano kaya sa tingin niyo ang susunod na malaking investment na papasukin ni Catherine? Tingin niyo ba ay ito na ang tamang panahon para pagtuunan niya naman ang kanyang sariling restaurant na matagal na niyang pangarap? I-share mo naman ang opinyon mo sa ibaba at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.